Umani ng positibong reaksyon ang isinasagawang 60 araw na dry run ng bagong ruta ng mga jeep mula Barangay Dagatan hanggang Central Business District ng Batangas City. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise. Ace, malaking ginhawa na raw para sa mga mananakay na bumabiyahe mula sa Barangay Dagatan patungo sa Batangas City ang panibagong ruta ng kanilang mga sinasakyang pampasaherong jeep. Halos araw-araw na raw ang pagpunta ng 85 anyos na si Diosdada sa palengke nang mabalita ang dumadaan na sa pamilihan ng mga pampasaherong jeep na biyaheng Barangay Dagatan patungo sa Central Business Center ng Batangas City. Mas madali na raw kasi para sa kanya ngayon ang mamalengke kumpara noon na halos 2 sakay pa ng jeep o tricycle bago makauwi. Para sa akin maalwan dahil ako isang senior. Doon na lang ako nababa sa tapat. Ang pinakaiba yung kaalwanan. Kung maaari, para maging maalwanan lahat. Pabor din sa ipinatupad na bagong ruta ang 65 anyos na si Aling Nita. Hiling niya na magtuloy-tuloy na ito. Sana magtuloy-tuloy na sila iikot na ng Batangas City para lalo na sa mga katulad kung senior, ay di ang hirap namang magbitbit ito. Matatanda ang June 15 nang ipatupad ang dry run ng bagong ruta ng biyaheng Barangay Dagatan patungong CBD. 60 araw ang itinalaga ng Transportation Development and Regulatory Office o TDRO upang malaman ang suhestyon at reaksyon ng mga pasahero at tsuper hinggil dito. Sa halos 1 linggong pagpapatupad nito, positibong reaksyon daw ang natatanggap ng TDRO. Marami ang natutuwa na naging mas convenient sa part nila dahil dati magdodobleng sakay sila or mas maglalakad sila ng malayo. Ngayon, nakakadiretso na sila ng palengke at iba pang mga lugar na malapit doon. Sang-ayon naman dito ang mga tsuper kahit mas humaba raw ang kanilang ruta lalo't malaking tulong ito sa mga mananakay. Sa ngayon kasi, nabawasan daw ang kanilang kita dahil bakasyon na ang mga estudyante. Kaya sa ngayon, tiis-tiis daw muna sila gaya ni Mang Apolinario at Mang Florentino. Meron lamang paparungkat, pabalik walang pasahero. Dami ng kurudo ang nakakain. Hindi ko lamang alam painin kung madadagdagan, kung mababawasan. Ayos naman, lalo kung may mga pasahero pabalik. Medyo mababa. Sana naman, pagka nagkaroon ng pasok, gumanda ang kita namin habang may ikot kami. Dahil yung tumaas nga ang krudo, edi lalong nahihirapan ng driver. Ayon sa pamunuan ng TDRO, hindi muna sila maglalabas ng panibagong taripa para sa naturang biyahe hanggat hindi natatapos ang 60 araw na dry run. Bukod sa biyaheng Dagatan, plano rin ng TDRO na magdagdag ng ruta sa ilan pang mga pampasaherong jeep. Ito pong ilang biyahe dito sa yung mga biyaheng bukid natin kung tawagin, mga Batangas, Ilihan, Simlong. Yun po pinaplano din natin na maipasok dito sa poblasyon. Pinaplano rin natin silang maipasok dito sa Kabayanan unang-una para na rin sa convenience ng ating mga pasahero. Pangalawa ay para buhayin po natin yung mga establishments din, lalong-lalo na ang bagong palengke na narito sa poblasyon. Sakali raw na may mga reklamo at suhestyon hinggil sa mga panibagong ruta, tsuper o asosasyon, maaaring dumulog sa tanggapan ng TDRO mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon na matatagpuan sa katabi ng opisina ng Sangguniang Panlungsod o di kaya tumawag sa kanilang hotline number na 723-4112. Ace, dagdag sa pasahe naman ang hiling ng mga tsuper na bumabiyahe sa naturang ruta para kahit papaano raw ay hindi naman sila lugi sa gasolina. Ace? Maraming salamat, Denise Abante.